Let's praise God! So, it's a great opportunity kasi syempre who would say no sa pwede mo ibigay para kay Lord. Tama ba? Yes! So, it's Mark 5:1, Jesus restores a demon-possessed man. Alright? So, the title of our message today is about crazy worship. Wow! Crazy worship! It's really unorthodox. It's different. It's eccentric. Ibig sabihin, hindi siya yung usual na ginagamit na adjective sa pag-preach. Yes. Kasi, di ba, when you say crazy, baliw! Tama mo ba? So, dapat baliw tayo pag-worship sa Panginoon. Amen. Kaya naman natin kung ano ibig sabihin ng crazy tsaka worship. So, crazy means extremely enthusiastic. Amen. Okay? In Tagalog, ano nga yun ko sana? Maligalig. Masigasig. Masigasig! Masigasig means crazy. Nakakabaliw dapat. Alam mo, nakakabaliw ka. Diba? Yun yung crazy. That's right. Enthusiastic. Sobrang ginagalak mo. Sobrang energetic mo. Sobrang, diba? Gusto mo na lang i-share. And worship means the feeling of expression of reverence and adoration. Yes. Surrender. Yes. Surrender. So have you remembered kung paano it's the first time you worship God? Nakilala niyo ba yung first time you worship si God? Yes. Kwento ko rin akin. Okay lang may kwento. Yes. When I was in college, I had an ex-girlfriend. Diba? Dinala ako sa concert. Hindi ko alam Hillsong pala. Sa akin na Araneta Coliseum. Tapos biglang may part doon na lahat sila gumaganon. Sabi ko sa girlfriend ko, ha, ano ba yan? Tapos nakita ko, lahat ng paligid namin, lahat pumigiyak, gumaganon. Sabi ko, hala, anong gagawin ko para ako lang hindi? Sabi ko, gumano na rin ako. And you know what? Grabe. Something happened there. Something happened. I know na nakikita ni Lord yung puso natin when we give the worship sa Kanya. On the way sa preaching natin, you would identify who to worship. You would identify when to worship and how to worship. But I will get down into stories na lang and then ma-identify nyo na lang sino. Okay ba? Yes. But before that, nakakatuwang isipin na yung verse na binasa natin, babalikan natin yan sa dulo. But yung verse na binasa natin, sa Mark 3, the Mark 2:3, si Jesus, nag-start na siya ng ministry niya. Okay, kwento ko lang, no? Na si Jesus nag-start na siya ng ministry niya. Kinuha niya yung mga disciples, padahan-dahan. Tapos marami siyang pinalaya ng mga demonyo, marami siyang pinagaling, marami siyang ginawang miracles. Right? Hanggang sa dumami yung followers, dumami yung mga believers ni Jesus. Hanggang sa sobrang dami. Sabi niyo nga, sobrang dami. Sobrang dami. Praise God. Diba? Sobrang daming naniniwala sa Kanya, sumasama sa Kanya. Alam niyo po ba na sabi niya, tumawid muna tayo. Punta muna tayo sa ibang island. The eastern part of Galilee, Gerasenes. Okay? Tapos doon, inanoint niya yung 12 disciples. Sabi niya, halika, ikaw. Diba? Lahat 12 yun. So, sumama sila. Hanggang sumasama sila sa bangka sila, on the way there. Sobrang, hindi ko na kwento lahat, it's a different, but sobrang lakas ng hangin, may alon, natatakot sila. And it just hit me. Kasi, nung una, baliw na baliw sila. Na-anoint sila. Tapos the moment na nagkabagyo, nawala na naman. Tama ba? So it just figured out na tayo, minsan, hindi natin alam kung sino yung mini-worship natin. You don't know who you are in the boat with. Tama. Diba? Baliw na baliw sila kay Jesus on the ground. Or the moment they set foot dun sa bangka nila, nagkaroon lang ng bagyo sa buhay nila. Nakalimutan na nila kung ano yung ginawa nila on the ground. Right? So just like us, sometimes, hindi natin alam kung ano yung mini-worship natin. Sometimes we're applauding
it's not bad to be amazed by these people na mga artista, mga musicians, mga politicians, even coaches, even, di ba? Marami. But I just decided right now that I would shout louder to the God that knows me than the person. Yes! Amen! We should only worship God. Amen. Wala nang iba. Sometimes pag sinabi natin worship, di ba, akala natin is mga rebulto, mga kung ano-ano, tama po ba? But sometimes, sometimes we could worship our families. Sometimes we could worship our job. Tama eh. Sometimes we could worship our blessings. Tama eh. Our partners. Sometimes we could worship our problems. Tama po ba? Tama po ba? So it's not just about yung mga wooden figures. It's about kung ano yung mas binibigyan mo ng oras, lakas, at Yes. panahon more than God. So if you give more time doon sa mga problema, mga blessing, if you adore more of them rather than God, then that's a form of worship. Guilty? Yes. Me too, actually, diba? Nai-in-love ka, diba? Nagiging baliw ka din. Tama po ba? Diba? So, ako din yung mga disciples ni Jesus when I was there, parang hindi ko rin alam kung sino yung kasama ko sa buhay ko. Nakakalimutan mo kung sino dapat i-worship. Worship is something that God cannot do. Let it go. God can do everything. Sabi nga, everything. Everything. But except for worship. Ask me, ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo! Ayaw. Because in order for you to worship, someone has to be greater than you. So God, walang mas greater kay God. Tama talaga. Walang mas mataas sa Panginoon Diyos Yes! natin. Amen. Kaya hindi siya maka-worship kasi siya na yung pinakataas-taas ang Panginoon. That's the question na gusto ko i-impart sa atin. If that's the only thing that God cannot do, how will you do it? Si God na nagbigay ng lahat, worship na lang na kayang hindi kayang ibigay ni Lord. Malamya ka pa mag-worship. Grabe! Alam na! Alam na! Ano ang kayang ibigay mo na hindi kayang ibigay ni Lord? Tama po ba? Tama po. Na that's the only thing that our Creator cannot do. So ako, for me, bibigay niyo yung crazy, outstanding, amazing worship na kayang ibigay ko. Kaya, alam mo, okay lang yun kung nahihiya ka pa sa una, lift up your hands. Yes. Diba? Okay lang yun. Pero alam mo, the moment you said that, you surrender kay Lord. Ano man meron ako sa iyo yun, Panginoon. Amen. Totoo. Grabe! Yes. Yes. Kaya, kahit kumakanta ka, napansin mo ba nung kumakanta ako doon? Ewan ko, narinig yung boses ko, konti lang naman lalaki dito. Yung narinig yung boses ko, ang pangit, di ba? But you know what? Worship doesn't see the voice, Yes. the quality of your singing. It's the posture of your heart. Let go, Worship is not the quality of your voice. Yes. It's the posture of your heart. Amen! Kasi kung babasehan natin yung boses, sana si Lucifer pa rin yung praise and worship leader sa heaven. Totoo yan. Galing yun. Tinanggal siya dun. Kahit sobrang ganda ng boses niya, pinakamaganda, all the instruments combined. Pero yung puso mo malayo sa Panginoon. Wala. Yes! Sabi mo sa katanong, may pag-asa pa ako. May pag-asa pa boses mo. So ibig sabihin, huwag ka mahiya. Kahit pangit boses mo. Ngayon, pangit yan. For God sees the heart. Yes. Paano mo siya
Amen. Worship na dinisect natin into 3 parts. Ready na kayo? Yes. Ready na kayo? Worship is worship. Sabi niya, worship. Worship. Worth. Halaga. Paano mo malaman kung anong favorite gift ng taong kasama mo? Paano mo malaman? Di ba? Kilalanin mo siya. Simple lang, kausapin mo siya, kilalanin mo siya para alam mo kung anong favorite gift niya. Para alam mo kung paano mo siya bigyan ng gift, kung ano yung pinaka-the best. So, how would you know the worth ng worship mo pag wala kang relationship sa Panginoon? Tama eh. The quality of your worship will depend on the quality of your relationship. So kahit pangit boses mo, pero sa kwarto umiiyak ka ng worship sa Panginoon, araw-araw mo siyang kinakausap. Minamahal mo yung salita niya every single day. I think it's better than sober than voice. Or if you have two, why not? Right? So worship. So meron akong kwento dito, yung pare, may kumpare ako, pangalan niya si Abraham. Uy, grabe ah. Kilala si Abraham? Yes. Abraham is the first person that used the word worship. At that time, wala pa siyang bands. Wala pa siyang guitar. Wala pa siyang guitar. Di ba? Kung ano ang instruments. O paano siya nag-worship? Sabi dito, sa Genesis 22, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. It's the time where Abraham is about to sacrifice Isaac. Diba? Yes. Pero bago siya sinacrifice, dapat, sabi niya muna sa kasama niya, sa donkey, antayin niyo muna ako. Kasama ko yung boy, mag-worship muna kami sa Panginoon. Okay. Baliw, diba? Nakita mo yung worth ng Panginoon sa buhay ni Abraham. Kahit na yun yung blessing na binigay ng Panginoon sa kanya na tagal-tagal niyang inantay, pati yung family niya na si Sarah. Pero, winurship pa rin niya. Kaya I have decided and I am convinced that worship is obedience to God. Amen. Amen. Rinig ako. Worship is obedience to God. Yes. Kasi wala pa namang instrument nun, pero may obedience na. Sabi niya, gawin mo to sa anak mo, pumunta sa taas, di ba, sacrifice mo. Or you know what? Nakakabaliw din si Abraham that time. Kasi sabi niya, then we will come back to you. We! Ibig sabihin, alam niya, pag winurship nila si Lord, Yeah. mukha lang na isa-sacrifice mo for the bad, pero it's for the good. Amen. Kaya when I was in the concert, sabi ko, hindi ko alam anong gagawin ko. Tatas ko na lang kamay ko, but I know, paglabas ko ng Araneta Coliseum, it's for the good. Yes. Sabi niya, we will come back. Amen. Kumpiyansa siya. Kumpiyansa siya na kahit isa-sacrifice niya anak niya, alam niya, kasama ko pa rin magbaba. Kasi we worship Him. Is that how you worship the Lord? Sometimes, naisip ko, worship is not just about going into Sunday services, just singing your Yes. voices, just singing out loud. Hindi ganun eh. That's good, no? But you know what? Worship is when you're alone in your room and maraming temptations na pumapasok sa iyo. Maraming messages that would lead you to sin. And you said no. I think that's worship. Amen. That's right. So are you obeying God? And if you are obeying God, I think you're doing worship.
Because you know your worth kung sino yung worship mo. When the moment you wake up, kaya ganda yan, the moment I wake up, till I lay my head. Yung maganda yung voice ka. Now we'll sing the goodness of God. Pagkagising ng umaga, ano bang inuuna mo? Cellphone? Or yung pagpapray or pagkoconnect sa Panginoon natin? Na the moment na may pumasok na hangin sa lungs mo, pagka-breathe mo ng umaga, pagkamulat mo ng mata, yung muscles mo gumagana, nagpapump pa yung heart mo. Marami na mamatay sa tulog, yung hindi na lang nagising. Pero the moment you wake up, binigyan ka pa ng buhay ng Panginoon kasi mahal ka ng Panginoon. Amen. So I think it's the worship na worth ng Panginoon natin yun. Amen? Amen. You know what? Kaya nagsabi, ang tagal-tagal nung kanta. Diba? Gusto ko preaching ka na. Di ba may gano'n? Kaya kahit ako nung una, you know what? When I was in Africa, nag-attend ako ng church doon. Grabe, apat na oras yung praise and worship. Ako ay guilty. Ako ay guilty. Sabi ko, grabe naman, pawis-pawis na yung kumakanta ko. Sobrang pawis na. Sobra. Tapos mahilig pa sila sayaw, diba? Sayaw. Grabe. Parang concert in-attendan ko. Sabi ko, tagal-tagal naman. Or naisip ko, paano matagal? Matagal ka rin sinususustento ng Panginoon. Grabe, no? Ano ba naman yung 1-2 oras na pag-worship sa Panginoon? Ilang years ka ng buhay. At araw-araw ka sinusustento ng Panginoon. So paano matagal? Hindi mo lang alam yung worth. You just don't know the worth. Kaya for you matagal. Pero kung bibilangin mo ilang times, Kanya pinatawid sa mga hindi mo alam na kaya mo palang tawiran. Ilang times na hindi mo na alam kung paano solusyonan, pero nasolusyonan mo. Hallelujah. Tapos pag-worship lang, hindi mo kaya. Come on, guys. Kaya, tingnan mo si Abraham. Sabi niya, grabe, babalik kami, worship lang ako. Grabe, yun din pa talaga unang gagawin niya at huling gagawin niya bago niya iaalay yung anak niya. Guys, ganun ba tayo? Kaya ba natin ialay yung oras, pera, talents, buhay, family, life natin sa Panginoon? Hallelujah. I know sa umpisa it's hard, pero alam mo, it's really worth it. Kasi kung may isang tao man ako, isang bagay man ako, isang Panginoon man akong i-worship, dapat yun na yung alam ako, kilala ako, sinurvive ako, lahat ng mga tao na nagmamahal sa Kanya. Tama ba? Yes. So for me, worship is worth it. Worth it ba? Yes. Worth it ba na sumigaw tayo on the top of our lungs? Yes. Lord. I love you, Lord. Now we worship the Panginoon. Yes. Kaya minsan, mahirapan tayo to make a very big decision in your life. To follow God's word. To follow God's direction in your life. Katulad ko, di ba? Sabi ko, nabasa ko yung last time sa first preaching dito ni Pastor and kayo nagba-Bible study doon sa Genesis 10, sabi, di ba? I will make you into a great nation. Go to the land that I directed you to go. I will bless you. I will make your name great. And all the families will be blessed through you. Grabe. Amen. Nabasa ko, umiyak talaga ako. Tumawag ako sa papa ko, pa, alawin niyo na ako. Amen. God mentioning, marami po tayong, marami tayong mga bagay-bagay in Manila. Pero I'm willing to give it up everything. Grabe. And kung napapansin mo, balikan natin, isa pa pala. Papansin mo, donkey. Yes.
Alam mo ba, Stay here. yung donkey is yung parang sports car dati. Tama. Oo. What? Yung donkey, Yaman eh. parang motor mo dati. Grabe. Or yung bahay mo siguro din, pero donkey, vehicle eh. So, kumbaga, dati wala namang BMW. Tama. Dati wala namang Ford Ranger. Yes. Pero dati donkey. Yes. Pero imagine, kayang-kaya iwanan ni Abraham yung donkey. Yes! Grabe talaga. So, ikaw. Next, worship. Grabe ah. Worship. Yan. Grabe. Grabe. Worship. Grabe mo si Lord. May isa rin akong cousin. Wow. Ito cousin ko kasi grabe parang parehas yung buhay na. Pangalan niya, si Joe. Wow! Sa mga alam na nung pinagdaanan ni Job, wow! Grabe si Job, guys. Si Job, di ba, sabi nila is one of the oldest book in the Bible. Kasi, kwento ko lang sa mga hindi nakakilala sa pinsan ko, na si Job, okay, si Job ay nag-meeting sa taas. Heavenly bodies, earth, eternal realm, diba? May nag-meeting. Si God, pinag-meeting ni God, mga angels niya. Tapos nandun si Satan, dumating. Sabi, the accuser. Sabi niya, tingnan mo to, I've been roaming around the earth. May nakita ko, crazy mag-worship. Grabe. Grabe! Sabi niya, may nakita ko, may isang tao doon na crazy mag-worship. Pero, sabi niya, pero feeling ko, wino-worship ka lang naman yan kasi binibigyan mo ng blessing. Tama eh. Sabi niya, subukan mo. Tanggalin mo lahat, huwag mo lang siya saktan. Huwag mo lang siya patayin. Huwag mo lang kunin yung buhay niya. Kunin mo lang. Cut the long story short, Yes. pinamayaman si Job sa panahon nila. Yes. Diba? Pinamayaman, ang dami, hindi ko na mabilang, mga thousands and thousands of cattle, may mga barns, sobrang dami niyang ari-arian, sobrang dami niyang lupa, sobrang yaman niya po. Ang gaganda ng mga anak niya, kompleto si Job. Sobrang binibiyaan ng Panginoon. Walang problema kundi mag-worship na lang. Pero kinunod sa kanila. Sabi niyo, kayo din ba? Minsan, Grabe! you have everything, worship na lang binibigyan mo, pero tinanggal pa sa'yo. Meron ka dito? Yes. Sabi dito, nung tinanggal sa kanya lahat-lahat, at this point, Job got up and tore his robe and shaved his head. Ayan, and shaved his head, and then he fell to the ground in worship. Ibig sabihin, bakit niya tinor yung robe niya? Sabi niya, hindi ko na kaya. Baliw na ako. Bakit kaya tinanggal ni Lord lahat-lahat? Kaya gagawin ko, magpapakalbo na rin ako. Ibig sabihin, it's a symbol na hindi niya na alam anong gagawin niya. Di ba pag ikaw, ginugupitan mo na sarili mo, parang baliw ka na rin. Di ba? It's the same thing. Dati, nung nag-shape siya ng head, sabi niya, I surrender. Wala na ako alam gagawin. Bakit nangyayari ito sa akin? But anong ginawa niya after? Nabasa niyo guys? Worship. Then he fell to the ground. Grabe. Fell to the ground. Worship God. Alam mo, it's easy to worship God when you're on top. Yes. Meron kang lahat. Ano ba? Pinipili mo lang yung sasakyan kung ilang araw wala kang coding. Ang ganda ng bahay mo, tirahan mo, ang dami mong pagkain sa pantry niyo. Kompleto ang ganda ng buhay ng pamilya mo. It's easy to worship God. But the question is, can you worship God with poverty? Can you still worship God pag tinanggal sa
lahat. And yun ginawa ng pinsan natin. He worked his way up. Worship. Winerd niya yung worship niya. Kahit sabi ng mga kaibigan niya, baka tinanggal sa'yo kasi masama kang tao. Even yung asawa niya, sabi niya, curse! God, tinanggal ka lahat. Diba? Pero, sabi niya, hindi. I will still worship our Lord even though wala akong ngayon. Grabe. Ganyan ka ba? Grabe! Yes! Ganyan ka ba na tipong kahit wala ka ngayon, sobrang dami mong worship? True worship is not just in prosperity, but also in poverty. Yes! Pero dito sa aking favor, lahat tayo prosperous. Yes! Tama ba? Yes! Pero, since we are human, mangyayari sa point na you'll fall to the ground. Yes! Kaysa umiyak ka, hindi mag-worship ka na. Amen. Yes. Yes. Alam mo, may sikreto nga yung pinsan ko, sabi niya dito, naisip ko, if you do not know what to do, hindi mag-worship ka. Grabe. Yes! Si Job dun, wala siyang alam ng gagawin. Tinanggal sa kanya lahat eh. Imagine mo, out of nowhere, nagkasakit, namatay. Grabe, namatay. Or ginawa niya pa din, Lord, thank you so much for everything. The Lord gives, the Lord takes. Yes. Sinurrender pa rin niya lahat. Are you surrendering God everything? Yes! Amen. Kahit you have nothing, your life is everything for you. Amen. Amen? Amen. Sabi ko, you have to work your worship for your relationship para mag-work yung relationship mo kay Lord. Kailangan i-work out mo yung relationship mo kay Lord. Alam ni Job eh, kumpiyansa siya eh. Parang kay Abraham eh. Tinanggal mo sa kanya lahat. Alam niya, the Lord gives, the Lord takes. Hindi ako mapapahamak pa din. Kahit hindi niya alam anong pinag-usapan sa heaven. Nawala na lang sa kanya, hindi sumasagot. Ang dami niyang tanong sa buhay. Tama pa ba? Kaya ko pa ba ito? Diba? Parang sa atin. Are you behind your bills? Nawalan ka na ba ng pera? Umiyak ka naman na mag-isa na hindi mo alam. Paano mo solusyonan? Alam mo, yung pag-worship mo mag-isa sa kwarto mo, grabe, you're working your relationship sa Panginoon. Kasi, hindi lang sa meron, hindi sa wala. We work our relationship through our worship. Yes! After that, God gave him back. Hallelujah! 7 times more. Hallelujah! 7 times more. Sabi nga ni Job, hindi ka na lang gagawin ko. Mag-worship talaga. Wala ako kayo. Everything to you. Wala man akong kakayanan to solve everything in this world. Kahit sarili ko, hindi ko nga kaya eh. Pero Lord, ibibigay ko sa iyo lahat ng aking makakaya. Or, pag meron ka, minsan nakakalimot ka din. Kaya, gino-joke ka din. Ako nga, gino-joke ako eh. Pag minsan meron ka, minsan nakakalimutan mo na si Lord, nako, i-joke ka ulit. Ayos ha, joke. Babalik ka ulit, magkakalbo ko ulit, worship ulit si Lord. Sometimes, ginagawa ni Lord para maalala mo siya. Yes. Kasi minsan nakakalimutan mo na siya eh. Work. Worship. And number 3,
sea. Para ilaban yung mga kaaway nila. Para kalabanin nila. It's a warship. Okay, sa mga naglalaro ng games dito, it's warship. It's preparing for battle. And you know what? I realized and convinced that our worship is worship. Okay. Is a weapon. Okay? Ito na yung story. Ready ka na? Kanina nung binasa natin. Yes. Okay, sabi dito, si Jesus, they went across the lake to the region of Gerasenes. When Jesus get out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. Came from the tombs to meet him. So, merong tao dun, galing sa tomb. When you say tombs, it's like a graveyard. It's like a place na ayaw puntahan ng mga tao kasi nakakatakot. Ibig sabihin, delikado tong tao na to. Baliw tong tao na to. Literal. Okay? Nakita niyo dyan, diba? Tapos sabi dito, and no one could bind him anymore, not even with a chain. Walang nakakapigil sa kanya. Walang nakakatali sa kanya. Walang nakakakonstrict sa kanya. Why? Kasi not even with a chain. Kahit may posas, kaya niyang baliin. Kaya niyang baliin yung posas. Di ba hindi? So, it just shows here, he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day, cried out himself and cut. Grabe. Imagine mo, yung tao na to, baliw talaga. Malakas, kaya niyang baliin yung chains. Slice niya sarili niya. Hindi ka ba naman baliw, di ba? Gagawin mo sarili mo, susugatin mo sarili mo. Di ba? Ibig sabihin, may something itong tao na to. Imagine natin, itong tao na to, ibang klase. Tama po ba? Tama po ba? Yes. But before that, sa Mark again, balik natin sa Mark 2:3, no, sa 4, ganyan. Maraming pinalaya ng demonyo si Lord. Tama po ba? Yes. Pero hindi pinangalanan. Parang mga level 1 lang yun. So ngayon, sabi ni Lord, punta tayo dun sa across Galilee. May kakalabanin lang ako. Hindi niya sinabi yun, pero naisip pala, may kakalabanin tayo. You know why? Kasi ito pala is a mini-boss. Sa mga hindi na-gets, it's a game. Mini-boss. It's like, mas mataas dun sa mga ibang demonyo. Kasi nakalagay dun sa mga part pa lang yung una. Parang hindi in-emphasize yung mga demonyo. Sabi lang, maraming pinalaya. Pero ito, may sariling kwento. So, naisip ko lang, whenever you set foot to a different territory, it's a new level. It's a new place. Yes. When you go to a new place, and I'm not just talking about the land, I'm talking about your life. When you go to a different level in your life, definitely you will encounter a lot of devil. I'm getting somewhere. I'm getting somewhere. New level, new devil. Kaya sabi ni Jesus, teka lang, dito muna tayo. The moment you set foot, nandun yung mini-boss sa tomb. Sabi niya, ito yung boss na kailangan mo labanan. For he was no match for Jesus. He was no match. For itong tao na to, ito na, pakita ko sa inyo yung tao na to. When he saw Jesus from a distance, yeah, no? He ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, "What do you want from me? Jesus, the Son of the Most High God." Sabi niya, gano'n. Sabi niya, "What do you want from me?" Kung ikaw yung disipulo, ikaw sila Peter, si Bartholomew, ikaw si Tadeus, ikaw nandun, sabi mo, "Pare, yan yan." Di ba?
Kaya ginawa niya, tumakbo siya. Nakalagay dyan, he ran. Yes. He fell again just like Job. He fell on his knees. Sabi niya, what do you want from me? The Son of the Most High God. He shouted at the top of his voice. Guys, yung mga disipulo, hindi kilala si Jesus na nagkabagyo. Pero parang mas kilala pa siya ng demonyo. Yung demonyo, sabi niya, what do you want from me, Jesus, the Son of the Most High God? Pero sabi ng mga disipulo, Teacher, gising na, magpatay na tayo, hindi ka ba kinakabahan? The question is, papayag ka ba na mas kilala ng demonyo si Jesus kaysa ikaw? Yan, ang pangalan niya Legion. And Legion is a systematic group of army. Yeah. Kung tingin mo, ikaw, organized ka, mas organized si Satan. Ulitin ko, nilagay niya yung Legion sa tao. At yung Legion, 2,000 demonyo sa isang tao. Grabe, dami. So, imagine mo, kabaliwan ng tao na yun. 2,000, sinabihan siya ng 2,000 demonyo. At Legion, systematized, ready for battle. Pero, the moment Jesus set foot, sabi niya, layas ka dyan. Alam mo ba, ginawa ng demonyo para palayasin. Alam mo ginawa niya? He worshiped God. If babasahin natin sa Bible, the demons, the devils will not worship God, but they acknowledge God. So at that moment, I'm convinced, no, na yung tao, yung nag-worship kay God. That's right. Kasi nung nakita niya, sabi niya, ang tagal-tagal ko na dito, nakabind ako sa shackles, di ba? Kumbaga, ito malalim to pero hindi na physical yung naghawak sa kanya, kundi spiritual. Tama. Yes. Yes. So at that moment, yung 2,000 na yun, sabi niya, may tao pa akong natitira sa katawan ko. Tao pa rin ako eh. Nung nakita niya si Jesus, sabi niya, gagawin ko lahat. Bibigay ko lahat ng worship ko sa Panginoon. Baka ito na yung solusyon sa matagal ko ng problema. Kaya yun naman he did. He ran. And he shouted Jesus. He worshiped God. And you know what? Napalaya yung demon. Just like you and me right now, I don't know 2,000 sins. Hindi ko alam kung abot ba tayo ng 2,000 sins. Pero alam ko, nakakaling din kayo sa likod. Alam ko, may mga panahon na nasa tomb tayo. Tama ba ba? May panahon na tingin mo, masama ka, na hindi ka makalaya sa kung ano man ginagawa mo ngayon. Hindi ka man nakalaya sa mga problema mo. Hindi ka nakalaya sa mga bisyo mo. Hindi ka nalaya sa mga kung ano-ano mga ginagawa mong masama. Tama po ba? Pero, it doesn't matter what's behind you because you know who's in front of you. Yes. Kaya ginawa niya, pinunta na, napalaya siya. Even 2,000 demons nga napalaya ni Jesus nung leadership siya. Namahal na ka. Amen. Amen? Amen. It really doesn't matter what's behind you. What holds you back? What matters is, you know, who is in front of you. Amen. Jesus. Guys, let's give Jesus. Yes, Jesus. Favorite, it's one of my favorite lines. Kailan ka ba talagang, tingin mo na the best mag-worship? Alam mo, for me, the best mag-worship, kung kailan na wala ka sa mood mag-worship. The best mag-worship kung kailan the odds are against you.
The best mag-worship kung wala ka. The best mag-worship kung punong-puno ka ng mga demonyo sa likod mo. Punong-puno ka ng mga problema sa likod mo. The best mag-worship kung kailan ang hirap mag-worship. Yes. Kaya lagi ko sinasabi, I will just say it again. Alam niyo po ba na yung panahon na wala ka na, panahon na hirap ka na, yung mag-isa ka sa kwarto, umiiyak, yung tipong walang nakakaintindi sa'yo, ikaw lang pati si Lord. Yes. All you have to do is to worship. That's the pinakamagandang panahon para ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Kasi kung pabigay ka na, that's the time na ibibigay na rin sa'yo. Yes. Let's live our lives. Let's give our all. Let's have the craziest worship sa Panginoon, guys. Let's all stand and pray, Lord God. Let's all stand and pray. Father in heaven, thank you for this day, Lord God. Thank you for giving us the chance to worship you once more, Lord God. Thank you for giving us the voice that we have to utter, Panginoon. The lungs that is filled with air, that's filled with breath, Lord God. The heart that beats for you, Panginoon. Lord God, we worship you in this moment, Lord God. In poverty or in prosperity, Panginoon, sa meron at wala, Lord God, you are our source of everything, Panginoon. We give up everything to you, Lord God. Even our problems, even our blessings, Panginoon. Our families, our life, Panginoon. Kaya Lord, give us the heart to worship you truly. We should know your worth, Lord God. Give us the eyes to see your worth, Lord God. Each and every day it grows deeper and deeper, bigger and bigger, Panginoon. Use us mightily, Lord God, in facing all the challenges outside. And let us use your worship, Panginoon. Let us worship you in all the midst of the storms that is happening in our lives, Lord God. We'll just sing louder and louder, Panginoon. Mas malakas kami mag-worship pag wala kami, Panginoon. At malakas din kami mag-worship pag meron na, Lord God. Thank you for everything, Lord. Thank you for moving us. Thank you for changing us. Thank you for shaking us. We'll use you, Lord God, as our source of joy, strength, and marami kaming mababago buhay, Lord God. Marami kaming mapapalaya, Lord God. We're showing our worship, our lives sa kanila through you, Panginoon. Thank you, Lord. We love you, Lord. We worship you. We praise you. Not just today, but forevermore. In Jesus' name. Amen.